Baka mag-a-apply siya, district engineer ba, Quezon City? Oo, wala namang kickback doon, no? Baka yun ang gamitin mo para itayo yung ating... magkano ba yung two-story building? Hindi, wag na natin pag-usapan, no? Okay, kaya po, alam nyo, hindi masamang mangarap dahil ang Diyos ay nangarap po para sa atin at katunayan, meron pong lupang pangako. Makakarating tayo sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Ayan. Kaya bawat isa sa atin, kasi sa Bible ay promised land. Alam niyo po ba, ang buhay ng Israel ay halimbawa sa buhay ng mga Kristiyano. No, tayo po yung mga spiritual Israelites. Kagaya po ng Israel, dumaras na sila ng paghihirap at pagdurusa, pero sinabi ng Diyos sa kanila, hindi natutulog ang Diyos. Mamaya po maririnig natin yung awit na natutulog ba ang Diyos. Kaya para magising po ang bawat isa sa atin, ano? Ayan. Kaya kalabatin nyo nga katabi nyo, sabihin nyo, hoy, gising. Yeah. Ano pong sabi ng awit? Basahin ko lang po muna, wala po sa outline, pero sulat nyo po sa outline. Saan ba yung sinasabing hindi natutulog ang Diyos? Nasa Bible ba yan? Nasa Bible po yan. Katunayan, yan po ay nasa awit, 100. Wala po dyan sa outline, pero sulat nyo na lang po. Awit 121. Ayan po. Awit 121. Dito po natin mababasa yung salitang hindi natutulog ang Diyos. No? Ito po ay sa verse 4. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel ay hindi natutulog at palaging gising. Kaya doon po yan, may verse po yan. No? Psalms 121 verse 4. Ngayon, hindi po natutulog ang Diyos. Bakit? Dahil po naririnig niya ang iyong hinaing. Ayan. Kanina po nakwento ko na ang buhay ng Israel. Alam niyo po ang Israel ay puro problema dinanas nila. Simula po kay Paraon sa Egypt, sinakop po sila. Tapos sinakop din po sila ng Babylonia kay Nebuchadnezzar. At sinakop din po sila ng Media Persia ni Cyrus. At sinakop din po sila, according naman sa history, wala po sa Bible, ni Alexander the Great. At sinakop na sila ng Roma. At nung panahon pong yun, wala po silang sariling templo. Pero naawa ang si Herodes, yun yan, nag-isip siya, o sige, patayuan na nyo yan ng templo. Pero lumipas na naman ang panahon, dumanas ng hirap ang mga Hudyo noong 1940 plus o 40s. Hindi po ba yung minasaker ang 3 million Jews ni Hitler? At sumunod po, marami pang kumakalaban sa Israel. At hanggang sa panahon po natin, noong 2023, October 7, ay pumasok ang Hamas terrorists at minasaker ang 1,400 almost na mga Hudyo. Nakakalungkot po. Pero totoo po ang pangako ng Diyos dito sa Psalms 121 verse 4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi na tutulog at palaging gising.
Sa tulong po ng Diyos, lahat ng mga kumalaban sa Israel, patay na lahat ngayon. Ang mga generals ng Hamas, ng Hezbollah, ng Yemen, lahat ng mga terrorists na gustong patayin ng mga Hudyo ay eliminated na. Dahil sinasamahan ng Diyos ang Israel. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Those who bless my people, I will bless. The Bible says. Those who bless the children of Abraham, God will bless. Those who curse them, I will curse. Nakakalungkot po dahil, ewan ko kung totoo po yung balita, no? Na may two-state solution na pinopropose na ang Israel daw gawing two-state solution. Ibig sabihin, hindi lang mga Israel ang may karapatan, pati Palestine. Pero sa Bible, ibinigay ng Diyos yun sa Israel. Yung mga bansa na sumasang-ayon sa two-state solution, sinusumpa ng Diyos. Hindi ko po masabi kung ang Pilipinas ay pabor sa two-state solution, kaya tayo binabagyot, nililindol. Bakit po ba? Pag tinanong mo ang mga Palestino o mga Arabyano o mga Muslim, o payag ka ba two-state solution, even ang mga terrorist ayaw dahil gusto nila walang state ang Israel. Gusto nila mamatay lahat ng Israel. Kaya kahit anong gawin ng Israel na pakisamahan sila, ang utak nila patayin sila. Mahirap makipag-negotiate sa taong ang intensyon patayin ka. Naunawaan niyo po ba? Mahirap mag-usap sa table. Ang kanyang mission in life is to kill you. Gusto talaga nila, ayaw nilang mabuhay ang mga Hudyo. Tapos nakakalungkot ang mga Europe at iba't ibang bansa, gusto nila two-state solution. Pero kung tatanungin mo ang Bible, isa lang ang dapat manatili, kundi ang Israel. Ngayon po, dito po makikita natin ang Israel dumadanas po ng hirap nung panahon ni Moses. Sinabi sa kanya, nagpakita po. Mamaya po, papakita natin yung video. Naka-ready ba yung kay Ten Commandments? Ano po? Dito po, sabi, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita akong labis na pinahirapan ng mga Egyptyo, ang aking bayan, alam kong hirap na kanilang tinitiis, at naririnig ko ang kanilang pagdaing. At eto po, ang sabi pa, naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Nung panahon po kasi, ito po kasi ang kwento, no? Bigyan ko lang po kayo ng general history. Ang Israel po, si Jacob, nagkaanak na 12. Na anak niya po si Joseph. Si Joseph po ay kinainggitan ng mga kapatid niya. Kasi paboritong anak ay nainggit. Naku, paborito yan ni tatay. Patayin natin yan. Biruin mo, sa sobrang inggit gustong pumatay. At ang nangyari po kay Joseph ay nakapanaginip siya na itataas siya ng Diyos, ipopromote siya ng Diyos. Yun nga po yung pelikula ni Sharon, no? Bukas luluhod ang mga tala. Unti-unting mararating. Alam niyo yun, ano? Kalangitan at bituin. Alam niyo, yun po. Tapos biglang sinabuyan ng kape, no? You're nothing but a second, rate. Copy furnish. Okay. Mga ganyan po pang-aapi. Pero alam niyo, binugbog si Joseph sa inggit. Ganyan po mga inggitero, no? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mag-iingat ka sa inggitero. Baka bugbugin ganyan.
Inggit na inggit sila sa kapatid nila kasi nga paborito ni tatay. Sino rito paborito ni tatay? Paborito ni nanay? Si Roland, no? Kaya buti hindi nyo ginulpi si Roland, ano? Ang nangyari po sa kanya, binenta po siyang domestic helper sa Egypt. Pero alam niyo, si Joseph, habang naghuhugas ng plato, naglilinis ng CR, walang sama ng loob sa Diyos. Walang tampo kay Lord. Marahil nagpe-pray pa rin siya, umaawit pa rin siya sa Diyos. Kaya tuwan-tuwa si Potiphar, ang galing naman, ang sipag, ang talino. Hangang-hanga siya kay Joseph, kaya pinromote. Kaso iba naman na nakikita ng misis ni Potiphar, ang nakikita kay Joseph, ang guwapo. No? Ayun, inakit. Ayaw namang bumigay sa tukso si Joseph. O di, inakusahang rape o rapist. Di po ba? Yung pumayag o sige, papakulong kita. Kinulong siya, pero hindi pa rin siya nagtatampo sa Diyos. Hindi pa rin siya bumibitaw sa panaginip sa kanya ng Diyos, sa plano sa kanya ng Diyos, at sa pangako sa kanya ng Diyos. Kahit siya ay siniraan na ng siniraan, inakusahan, at biruin mo, ginawa ng alipin, binentang alipin, at inakusahan pang rapist. Siguro kung tayo lang, baka mainit na hulo natin. Ano? Baka suko na tayo, nagtatampo na kay Lord, pero siya hindi. At doon sa kulungan, dahil kahit may dumadaan siya sa mga pagsubok, ang bait pa rin niya. Siguro nagwawalis pa rin siya sa kulungan, tas kino-comfort niya yung mga kasamahan niya sa kulungan. O ano ba, ba't ka umiyak? Kasi may panaginip ako eh. Pinapaliwanag niya yung panaginip. At yung isa na paliwanag niya, yung cupbearer, sabi niya, naku, mare-restore ka sa palasyo. Pagka na-restore ka, sana naman, huwag mo akong kalilimutan. Ayun nga, na-restore nga, pinatawag ni Paraon, yung isa namang alipin niyang baker, pinabigti ni Paraon. At nung na-restore yung isa, cupbearer, sabi niya, paalala lang, huwag mo akong kalimutan. Pero kinalimutan siya. Ilang taon, hanggang sa nakapanaginip ang Paraon, hindi niya kayang ipaliwanag. Naganap siya ng interpreter. At yun na nga, saka lang naalala nung cupbearer. Marunong mag-interpret yung nakasama ko sa kulungan. Kaya to make the story short, na-interpret niya yung dream at siya from ex-convict naging Prime Minister of Egypt. Kaya mga kapatid, kahit anong pinagdadaanan yung problema, kahit siraan pa kayo, kahit ibagsak pa kayo, kung itataas kayo ng Diyos, walang makakapigil sa inyo. Amen. Promote pa rin kayo. Pauunlarin pa rin kayo ng Diyos. Panghawakan nyo lang ang inyong ang pangako ng Diyos sa inyo, ang iyong pananampalataya. Amen po ma? Sabihin nyo sa katabi nyo, bukas, luluhod ang mga tala. Unti-unting mararating. No? Kaya, doon po ang mangyayari. Ngayon, eto po, kaya nga po, pagdating nga, naging Prime Minister na siya, tapos pinitisyon niya na, to make the story short, pinitisyon niya na kasi may green card na siya sa Egypt. Si Tatay Jacob, dalhin niyo rito mga kapatid. Sabi niya sa mga kapatid niya, huwag kayo matakot sa akin. Pinatawad ko na kayo. No? With open arms. Biruin mo, ginulpi siya. Binenta siyang katulong. Inapi-api siya. Kaya mo pa bang tanggapin with open arms? Sabihin niyo sa katabi niyo, kaya mo bang magpatawad sa mga umapi sa iyo? Sige nga, sagutin niyo.
Pinatawad nyo na ba? Parang ang hina, wala akong marinig eh. Pinatawad nyo ba ang nang api na sa inyo, nanakit sa inyo? Meron ako kilalang matanda, kinikwento niya pa, sinampal ako, tinulak ako. Kailan ho nangyari? Noong 1944. Yung mga Hapon ay nagkabatina at mga Amerikano. Kayo hindi pa rin. Hindi nyo pa rin mapatawad. Okay, eto po ngayon, mga kapatid. Ganon din ang Diyos. Nung inaapi na ang Israel, kasi nga ho, namatay si Joseph. Nung namatay si Joseph, ay kinalimutan ng paraon, ng mga sumunod na generation na paraon, kinalimutan nila si Joseph. Nainggit sila, naku, dumadami mga Israel. Baka mas madami pa sila sa atin, sakupin na tayo ng mga Hudyo. Pumasok ang demonyo sa hari ng Egypt. At sabi, patayin ang mga sanggol. Ngayon, napatay po yung mga sanggol pero nasa gift si Moses. Si Moses lang po, nung tinago ng kanyang magulang kapatid sa ilog, ay nakita ng prinsesa ng Ehipto. At inampon, kinupkop. Alam niyo po nangyari, yun na nga, naging prinsipe siya. Pero alam niya na siya'y Hudyo. At ngayon, dahil nga umalis siya, kasi nga po, alam na natin yung istorya, nagpakita na ang Diyos. Naka-ready na ba yung video? Okay? Panoorin po natin ito ng ang Hollywood version ng Ten Commandments.
Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Alam nyo, yung pelikulang yan ay ilang taong ginawa, no? Mga hindi lang po isang taon, napakatagal. At noong 1980s, nakapanood po kami sa sinihan dito sa Cubao. Pinalabas pa yan, no? 1980s. At yung mga tao nagpapalakpakan pa sa loob ng sinihan. Kasi talaga maganda yung pakita nila. Although hindi man biblical yung ibang mga script, dialogue, pero at least it points to the salvation of God sa Israel. Ngayon, dito po nakita ng Diyos ang hirap ng Israel. At pagdurusa nila, imagine, kaya sila pinahirapan para wag na daw silang dumami. At nawawala na nga sila ng pag-asa. Kaya sabi rito, naririnig ko ang pagdaing ng aking bayan, nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Sabi nyo sa katabi nyo, naririnig ka ng Diyos. Ang iyong mga pagdaing, ang iyong mga pinagdadaanan, ang mga problema mo. Sino rito may pinagdadaanan? Taas nga po ang kamay. Sige po, daanan na lang po natin. Ano? Kaya nga pinagdadaanan, huwag kayong mag-stop over. Okay, ano po, eto po, hindi lamang po Israel ang mahal ng Diyos. Katunayan, nakikita niya ang iyong kalagayan, ang kalagayan nating lahat. Si Jesus, nung siya Diyos na nagkatawang tao, nakita niya ang paghihirap ng mga tao. Eto po, ano pong sabi rito? Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, pinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, para mga tupang walang pastol. Alam nyo, ang ating bayan po ngayon, nanlulupaypay na sa sunod-sunod na baha. Hindi lang pong bumabaha ng tubig, kundi bumabaha pa ng korupsyon. Ano po? At hindi pa natatapos ang baha. Yung iba, marami po nawawalan na ng pag-asa, nawawalan ng direksyon. Sino bang politiko ang pakikinggan ko? Sino bang politiko ang sasamahan ko? Sino bang leader? Wala silang direksyon. Mga kapatid, bibiguin tayo ng mga tao, ng mga politiko, pero ang Diyos kailanman hindi niya tayo bibiguin sa kanyang salita. Amen po ba? Sa Diyos tayo magtiwala. Kaya yung mga tao po sa politiko pa rin nakatingin. Away politika. Ibagsak si ganito, iangat si ganito. No? Ibagsak si ganito, pabalikin si ganito. Nakatingin sila sa politiko. Alam niyo ho, kahit sino, sa Bible po, kahit gaano kasama ang leader, kaya yang paluhurin ng Diyos. Nung panahon po ni Daniel, sa Babylonia, ang sama-sama ni Nebuchadnezzar. Pero hindi sinabi ni Daniel, magkudeta tayo, ibagsak natin si Nebuchadnezzar, patayin natin. Hindi po luhod lang ng luhod si Daniel. At dumating sa time, si Nebuchadnezzar lumuhod din sa Diyos ni Daniel. Naunawaan po natin? Pinagpray lang ng pinagpray ni Daniel ang masamang haring si Nebuchadnezzar. Hindi niya sinabing magkudeta na tayo, mag-people power na tayo, kundi niluhod niya sa prayer. Kaya ngayon po, si Jesus, nakikita niya rin ang problema mo. Nakikita niya rin minsan na di-discourage ka na, nalilito ka na, nanlulupaypay ka na, wala kang direksyon. Nahabagan Diyos sa iyo, si Jesus Christ. Narito siya, ililigtas ka niya.
pagpapalain ka niya, paggagalingin ka niya. Amen po ba? Tumingin ka kay Jesus. Hindi religion ang makakapagligtas sa iyo. Hindi politiko, kundi si Jesus. At eto po ngayon, ibabangon ka niya sa kahirapan. Sino rito ang nakakaranas na ng mga sobrang hirap? No? May kilala ko, pagkagaling sa trabaho, ano bang tawag doon? Yung mga driver na Grab, no? Hanggang madaling araw. Para lang kumita, para lang maiano sa mga pamilya. Biro, katatapos lang sa opisina, mag-Grab driver pa. Kasi nga, maraming bayarin, hirap na. Pero alam ng Diyos yun, nakakarating sa Diyos yung hirap. Ganon din po sa Israel. Ito po, sabi ng Diyos, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak sa lupaing iyon, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, sa lugar ng mga Cananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hebeo at Jebuseo. Yun po yung mga lugar ng mga mayayaman. Na dahil masasama sila, ang dami nilang Diyos-Diyosan, pinapalayas na sila ng Diyos sa kanilang lupain. At ipapalit na ang mga Israel na may takot sa Diyos. Kaya dito po, kung titignan natin, si Moses, prosperity preacher po siya. Sinasabi niya, kayong mga naghihirap sa Israel, ay sa Egypt, dadalhin ko kayo, sabi ng Diyos, dadalhin ko kayo sa promised land. A land flowing with milk and honey. God will prosper you. God will bless you. Wala pong sinabi si Moses na kayong mga naghihirap na Israel, tiisin nyo na lang yan, sorry na lang, talagang ganyan ang buhay. Wala sinabing gano'n. Sabi niya, makakalaya rin kayo sa kahirapan. Kaya, ito po ang plano ng Diyos. Pero tignan po muna natin sa kabila, no? Ito po, gusto ng Diyos makabangon ka sa kahirapan, no? Pakibalik nga sa dati. Dito po sa letter C. Ayan. Ayan, ibabagong kanya sa kahirapan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ibabangon ka ng Diyos sa kahirapan. Hindi habang buhay, baong ka sa utang. Darating ang time, ikaw na magpapautang. Amen po ba? Alam nyo, kami po, naranasan namin, nangungupahan po kami, 5 bahay na ang naupahan namin. Noong mga 1970s, kaya nagpray kami, si Mama, purihin ng Diyos. Ngayon po, si Mama na po, ang mother ko, nagpapaupa. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Di na kami nangungupahan. Kaya darating ang time na hindi ka na maghihirap. Mangarap ka, huwag mong isipin, forever na akong ganito, wala nang pag-asa. Hindi yan forever. Yung problema mo, kaya nga tinawag na pinagdadaanan. Daanan mo lang yan. Amen? At makakarating ka rin sa magandang plano ng Diyos. Ito po ang magandang plano ng Diyos. Ang magandang plano ng Diyos ay kalayaan sa kahirapan. Kalayaan sa kahirapan. Ang plano ng Diyos sa Israel ay ito po. Ang aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto. At ganun din po, gusto tayong palayain ng Diyos sa kahirapan at inyong malalaman ng katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Meron po akong kilala, no? Ang sabing ganun sa amin, dito, mahirap na akong, isinilang na akong mahirap at mahirap na rin akong mamamatay. Ganun ang mentality niya. Mahirap lang kami,
wala kaming pera, hindi kami makakaahon. Kaya 3 P ang lumalabas sa bibig niya. Alam niyo ba yung 3 P? Pahingi, pahiram, pautang. No? Yun na lang bukang bibig niya kasi iniisip niya forever na siyang ganun. Mga kapatid, hindi habang panahon maghihirap ka, ibabangon ka ng Diyos sa kahirapan. Mahal ka ng Diyos. Malalaman mo ang katotohanan. Anong katotohanan na mahal ka ng Diyos? May magandang plano ang Diyos sa iyo na si Kristo ay naging mahirap upang ikaw ay sumagana. Si Kristo ay hinagupit sa krus, nasugatan upang ikaw ay gumaling. Si Kristo ang umako ng iyong parusa sa krus, ang iyong sumpa sa krus, upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala. Yan po. At ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 13, sabi ni Pablo, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at ano po nangyari at nilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kung paano ang Israel ay kinuha ng Diyos sa kapangyarihan ni Paraon na parang simbolo ni Satanas, paghihirap, dinala sila sa lupang pangako. Nilipat sila doon. Ganun din, I do believe, aalisin ka ng Diyos sa kahirapan, sa sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit, sumpa ng karamdaman, at dadaling ka niya sa kanyang pagpapala at biyaya. Amen po ba? Manalig ka sa salita ng Diyos. Ngayon po, eto, kasaganaan ng buhay. Kailangan po nating tanggapin ang masaganang buhay. Alisin na po natin sa isip natin yung tinatawag na poverty mentality. Yung bang wala na akong pag-asa, ganito na lang buhay ko, no? Hindi na ako makakabangon. That's poverty mentality. Mangarap ka na mahal ka ng Diyos, makakabangon ka sa kahirapan, di habang buhay nangungutang. Darating ang time ka na magpapautang, di habang buhay nangungupahan. Darating ang time ka na magpapaupa. Hindi habang buhay tinutulungan ka, darating ang time ikaw naman ang tumutulong. Amen po ba? Kaya ito po ang sabi ng Diyos sa Exodus 3:17 sa Israel, dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hebeo, Jebuseo sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. A prosperous land, a beautiful land. Yan po ang plano ng Diyos. Si Jesus mismo nagsabi sa John chapter 10 verse 10, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Alam nyo, sa internet ngayon, binabatikos yung mga nagpipreach ng tithes and offering, binabatikos yung nagpipreach ng prosperity. But ano bang gusto nilang message? Poverty. At hindi po, although kasi nga totoo po, may mga manipulator sa Amerika na pinapayaman lang ng mga pastor o leader ang kanilang sarili. Kaya sila nagtuturo ng tithes and offering para sa sarili. Totoo pong may mga ganon. Pero hindi lahat ng pastor ganon. Meron po, yung pong si Bernie Moore na sa Cuneta Astrodome, ano po siya? Evangelist siya. Nagpipreach siya ng healing, ng prosperity, ng blessing. Pero no singkunduling, wala siyang hiningi sa mga Pilipino. Siya pa nagbayad ng Cuneta Astrodome na renta. Siya pa nagbayad ng mga, ayan, sino pong mga nakapunta rito sa, wala ba nakapunta sa Marpi, no? Pero sa Commonwealth, sa Taguig, ginastos, binayaran nila yung gasolina, yung nirentang sasakyan. Ginastos niya yon para lang makaakay ng mga kaluluwa. Kaya sila humihingi ng support, hindi para sa sarili nila, kundi para gamitin sa evangelism, sa mission. Si T.L. Osborne, ganun din po, magkukrusade ng 7 days, pagpe-pray mga may sakit.
ni singkunduling walang hiningi sa mga Pilipino. Nagbigay sila ng mga bigas, nagbigay sila ng mga libro sa mga pastors, but they preach prosperity, blessing, and healing. Pero hindi sila self-centered. Naunawaan po natin. It's because kaya eto po, kaya sinabi ba, ano ba sabi dyan ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus dyan, ako'y naparito, pagkaroon kayo ng kahirapan? Anong sabi po dyan? Buhay at buhay na masagana. At eto po, kagalakan sa piling ng Diyos. Gusto ng Diyos, masaya ka. Sabihin nyo sa katabi mo, gusto ko, happy ka. Gusto ni Lord, happy ka. Amen? Meron bang magulang na gusto yung anak? Gusto ko anak yung lagi kang umiiyak, yung nagdurusa ka. Ganun ba? Eh kung ang magulang natin sa langit, hindi naman natutuwa pag nagdurusa tayo. Mahal tayo ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos. Gusto niya tayong tulungan, gusto niya tayong i-bless. Gusto niya tayong pagalingin, patawarin, pagpalain. That's the message of good news. Hindi po bad news. Good news. There is joy in the presence of God. Yung iba sinasabi, alam niyo, yung mga charismatic dyan, ayaw namin umatin sa church niyo, ang ingay niyo, may palakpak pa kayo, may sumisigaw pa, may umiiyak pa. No? Gusto ko solemn, yung patayan Diyos niyo, ganun ba? Dito buhay na buhay ang Diyos. Masaya ang mga tao. There is joy in the presence of God. Kaya ito po sa Exodus chapter 5 verse 1, anong nangyari pagkatapos dito? Si Moises at Aaron ay pumunta kay Paraon at sinabi, ayun po, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hayaan mong umalis ang aking mga bayan upang magdiwang sila ng kapistahan sa ilang para sa akin. Exodus 5:1. Ibig sabihin, gusto ng Diyos mag-celebrate tayo. Celebrate the goodness of the Lord. Gusto niya masaya tayong nagpupuri. Gusto niya mapuno tayo ng joy and gladness, hindi ng depression, worries and fear and bitterness. There is joy in the presence of God. Kaya ito po sa awit 16:11, yung pinakita sa akin ang landas ng buhay sa iyong harapan ay may kapuspusan, ng kagalakan sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman. Palagay nyo ba sa langit may mga nade-depress pa rin? No? Sa palagay nyo ba sa langit may mga nag-iisip pa rin, ako lumalaki yung bills namin sa kuryente, sa ilaw, sa internet. No? Yung naglalakihang bills, ano pa yung mga bill na lumalaki? Bill, ano? Kaya, tingnan nyo ang katabi nyo kung malaki na ang bill. Alam nyo po ba, sa heaven, wala nang binabayarang kuryente, di ba? Wala nang electrical bill, water bill. Sa heaven, nagre-rejoice na lang tayo, worshiping God, praising God. There is joy. Kaya yung pag tayo nagpe-fellowship, nagwo-worship, umaawit, masaya dito sa church, sample pa lang to ng heaven. Amen? Practice pa lang yun. At eto na po, ang paraan ng Diyos para, ang paraan ng Diyos, una, makinig at sumunod sa Kanyang salita. Makinig at sumunod sa Kanyang salita. Ano pong nangyari sa Israel? Bakit yung ilan hindi nakapasok sa promised land? Yung ilan nakapasok. Sabi rito ni Pablo, humayo ka. At dito po makikita natin ang sabi, humayo ka, sabi kay Moises. Tipunin mo matatanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob,
ay nagpakita sa akin na nagsasabi, tunay nga na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto, dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Ebeo at Ebuseo sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Hindi po yan literal. Ano po na pag pumunta ka ron, daming gatas? Hindi po, no? Ibig sabihin, masagana sa masarap na pagkain. Kaya, nakinig sila sa good news. Yung habang sila'y pinapahirapan ng paraon, habang sila'y nagdudusa, dumating si Moses kasama si Aaron. May good news kami, nagpakita ang Diyos kay Moses. At itong mensahe, aalis na kayo sa pagdurusa sa Ehipto. Malaya na kayong sasamba sa Diyos. Hindi sa Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipto. Next. Ano po yan? Manalig sa kanyang salita. Mahirap po yung makikinig ka lang pero hindi ka maniniwala. Ang mga Israel po, yung iba ayaw maniwala kaya hindi nakarating sa promised land. Ang iba po naniwala kaya nakarating sa lupang pangako. Ang tanong, ikaw naniniwala ka ba sa plano ng Diyos? Ito po, ang sabi ni Pablo, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, yan po yung lupang pangako. Mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito, sapagkat tulad nila ay napakinggan din nila natin ang ay pananampalataya. Ano pong sabi? Ang sabi po doon, sa lumang tipan ng mga Israel, nakarinig din sila ng good news. Matatapos na yung paghihirap niyo sa Egypt. Dadaling kayo sa land flowing with milk and honey. Ano ba yung preaching naman ng mga apostol? Patatawarin na kayo sa inyong kasalanan. Palalayain na kayo sa gapos ni Satanas ng hirap, ng pagdurusa, ng sakit, karamdaman. Padadali niya kayo sa masaganang buhay. The blessing of Abraham will be upon you. Just believe the death and resurrection of Christ on the cross of Calvary. Pero bakit daw yung iba hindi nakapasok? Bakit? Nag-alinlangan. Nagduda. Doon pa lang, papunta pa lang sila, naglalakbay sila, papunta pa lang sa promised land, reklamo na sila ng reklamo. Moses, walang nawasa dito, walang mineral water. Moses, walang 7-Eleven dito. Walang Wi-Fi, walang dali. No, gutom na kami, Moses. Reklamo dito, reklamo doon. Kaya yun, natuklaw sila ng ahas. Sabi nyo sa katabi nyo, ang reklamador, matutuklaw ng ahas. No? Yung angal ng angal. Daing ng daing. Kaya madalas ang ulam ay daing. Diba? Sarap. Nga eh. Isaw-saw mo sa vinegar, Okay. Kaya, bakit hindi sila nakarating sa promised land? They murmur, they complain. They are full of doubt and unbelief. Imbis na sabihin nila kay Moses, Moses, nagpe-pray ka ba? Sige, mag-pray na rin tayo. Nananalig ka sa Lord, manalig din kami. Hindi. Inasa lahat nila kay Moses. Moses, sa kami inom ng tubig. Moses, sa kami kakain. Dinala mo ba kami rito para patayin? Kaya, yung iba hindi nakarating. No, napahamak sila doon pa lang sa paglalakbay nila. Mga kapatid, maraming mga Kristiyano makakarating na sana sa promised land pero nagba-backslide. No? Dahil dumaan sa problema, pagsubok, gumib up na. Di na ako atin sa church, di na ako magsiserve kay Lord. No? Dahil napuno na ng galit, nagtampo na sa Diyos.
Hindi na nagpatuloy. Kaya sayang lang hindi sila nakarating sa pangako ng Diyos. Pero may chance pa. Sabihin nyo sa katabi nyo, habang may buhay, may pag-asa. Try and try until you, no? Huwag mawala ng pag-asa. Kaya eto po, malapit na tayong matapos, tanggapin ang nagpapahayag ng salita, ng kanyang salita. Kailangan po, alam niyo ang problema po sa mga Israel, hindi na nga nila nire-respeto si Moses, hindi pa sila naniniwala sa sinasabi ni Moses. Ayaw nilang mag-participate kay Moses. Ayaw nilang makipag-cooperate kay Moses. Kaya nangyayari, imbis na makarating sila sa promised land, hindi sila nakarating. Sa church, marami din pong ganon. Ayaw mag-participate sa pastor, sa mga tinuturo, mga discipleship, Bible study, prayer meeting. Kaya nararanasan nila bakit kahit nag-church ako, hindi ako nag-grow, hindi ako nabe-bless. Because you are not cooperating, you are not participating in church activities that will help you grow, that will strengthen your faith. Hindi po kasalanan niyo ng pastor o ng leader. Marahil sa pagkukulang po ng membro na nagkukulang sa cooperation and participation. Naunawaan po ba natin? Dahil ako po naniniwala, marami na po tayong natulungan. Meron akong pinastoran na high school graduate, hindi pa siya nakapag-aral. Pero nakikinig siya ng Word of God. Tumanggap siya, umattend siya ng mga discipleship. Yung bagong buhay kay Kristo, mabungang buhay, matagumpay na buhay kay Kristo, mabungang buhay kay Kristo. Dinaanan niya lahat yung mga teaching na yun, Bible study, attend siya ng convention, retreat, lahat. At ngayon po, umuunlad ang negosyo niya. Ngayon po, may church na doon sa kanilang lugar, sa Tarlac. Pinagpapala ng Diyos. Bakit po? They participate. They cooperate sa kanilang leader. Ganon din po kung ang Israel, they participate with Moses. They cooperate with Moses. Hindi nila kinokontra si Moses. Hindi sila nagre-rebelde kay Moses. Sigurado na makakarating sila sa promised land, kagaya ni Joshua, kagaya ni Caleb. At eto nga po, ang sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito sabihin mo sa mga anak ng Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi, kanilang papakinggan ang iyong tinig. Alam niyo ho, sa Bible, sabi ni Jesus, ang tumanggap sa inyo, sa mga alagad niya, mga preacher niya, mga nangangaral ng salita ng Diyos, ang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Kung yung leader mo, yung pastor mo, o sino mang nagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos, tinatanggap mo para mo na rin tinanggap si Jesus. No? Kung naniniwala ka sa tinuturo nila sa Bible, ibe-bless ka ng Panginoon dahil hindi naman galing sa kanila yung salita, galing yun sa Diyos. Kaya pag tinanggihan mo sila, parang tinanggihan mo si Jesus. Pag nireject mo sila, hindi mo sila nirespeto, hindi mo sila ginalang, parang hindi mo na rin ginalang si Jesus. Naunawaan niyo po ba? The way you treat those leaders who gave you the Word of God is the way you accept God Himself. Sabi nga, paano mo sasabing mahal mo ang iyong kapwa kung ang Diyos ka, hindi mo nakikita, ay sinasabi mong, tas yung nakikita mong kapwa, hindi mo kayang mahalin. Paano mo masasabing nire-respeto mo ang Diyos kung ang inyong ang pastor o leader, hindi mo nire-respeto
Paano yun? Sila nga yung representative ni Lord. Ganon din kay Moses. Hindi nila nirespeto si Moses. Hindi nila ginalang si Moses. Hindi nila pinaniwalaan si Moses. Kaya ano nangyari? Hindi sila nakarating sa promised land. Pero yun lang mga nakipag-cooperate kay Moses. Si Caleb, si Joshua, at ang ilang mga kabataan, they receive the promised land. God has a promise for you. Alam niyo po, ang Land Church, ang purpose ng Land Church ay makarating kayo sa magandang plano ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Committed po ang church na ito. Sa pangunguna ni Pastor Roland at ng mga leaders, Sister Evelyn na naririto, ay may commitment. Nagabayan kayo, turuan kayo ng bagong buhay kay Kristo, matagumpay na buhay kay Kristo, mabungang buhay kay Kristo, hanggang sa makarating kayo sa promised land ng Panginoon sa inyo. Sa buhay na masagana, buhay na mapagpala, buhay na may kagalingan, buhay na may direksyon. That's the commitment of Land Church. Kaya kung kayo po makikipag-cooperate, lalo na po, meron po tayong workers' convention. If you want to serve God, to be part of a worker in this church, sa October 31 hanggang November 1, meron po tayong convention. Participate po tayo, cooperate tayo. Sigurado po, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. Kaya ito po ang challenge ko po sa inyo. Marahil kayo po may mga pinagdadaanang problema. No? Alam ng Diyos ang problema nyo sa pamilya. Alam ng Diyos ang problema nyo sa trabaho. Alam ng Diyos ang problema nyo sa negosyo. Alam ng Diyos lahat ng yan. Hindi nyo pwedeng itago yan sa Panginoon. Kaya ngayon kinakausap ka ng Diyos dito sa Land Church. At sinasabi niya sa iyo, anak, mahal kita, may magandang plano ako sa iyo. Kung lalakad ka lang sa direksyon ng aking salita, makakarating ka doon. Amen po ba? Kung maniniwala ka lang, kung susunod ka lang, God is with you. I believe ang Holy Spirit nandito ngayon, kinakausap ka. Kaya surrender your life to God. Can you bow our heads and close your eyes? Kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Nakikita ko ang pagdurusa mo, paghihirap mo, ang sakit na iyong nararamdaman, ang problema mo sa iyong pamilya, magulang, kapatid, trabaho, negosyo. Nakikita ko yan ang sabi ng Diyos. At gusto kitang dalhin sa buhay na masagana, buhay na mapayapa, buhay na punong-puno ng pag-ibig at kagalakan sa aking presensya. Kung susunod ka, makikinig ka, magpapasakop ka. Hallelujah. Sino po rito nakahandang sumunod sa plano ng Diyos? Naniniwala sa Diyos. Taas nga po ang kamay kung naniniwala po kayo sa ating Panginoon. Naniniwala kayo sa pangako ng Diyos. Sige po, yung mga naniniwala, tumayo at magpupuri tayo sa Diyos. Hallelujah. Sige po, taas natin ang ating kamay at awitin natin ito sa Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo, buti-buti mo, Panginoon,
lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah. The Holy Spirit is here. Narito po ang Panginoon. Manalig ka sa Diyos. Gagawa siya ng himala sa iyong buhay. Pasakop ka sa kanyang kalooban. Pasakop ka sa kanyang salita. Mararanasan mo ang magandang plano ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin po ninyo, Panginoong Diyos, maraming salamat. Nakikita mo ang problema ko. Naririnig mo ang aking daing, ang aking paghihirap. Mahal mo ako, Diyos. Ibabangon mo ko sa kahirapan. Palalayain mo ko sa kahirapan. Dadalin mo ako sa masaganang buhay. Salamat po, Jesus. Ikaw ay napako sa krus upang ako'y tubusin sa sumpa ng kahirapan, ng sakit karamdaman. Upang matanggap ko ang pagpapala ni Abraham. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Ipatong niyo po ang inyong kamay sa parte ng inyong katawang may sakit and begin to believe God. Sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus, ito ang tanda ng sino mang sasampalataya sa aking pangalan, ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Ang Holy Spirit ay naririto right now. Believe and receive the power of God. The power of the Holy Spirit is flowing in your hand. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I rebuke you, Satan, demon of sickness and disease. Come out in Jesus' name. Go in Jesus' name. And the anointing of the Holy Spirit is flowing in your hand through your body now. In Jesus' name. In Jesus' name. Just believe the Word of God is here. Lift your hands. Hallelujah. Kay buti. Buti mo, Panginoon.